title, Guy, glory. Pero pagka wala ang God in your life, you will still be empty. Kahit nasa iyo ng lahat. So salamat po sa mensahe ng awit. So we need to turn our eyes upon the Lord Jesus Christ. So ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral na uli ng salita ng Diyos. Amen? Sa ating mga bisita, sadyang sa Baptist Church, ang pinag-aaralan ay Bible. Kaya ang acronym ng Baptist, B-A-P-T-I-S-T, ang letter B sa Baptist, acoustic ay B, as in, hindi bingo. B as in, Bible is the final authority. Ibig sabihin, asahan mo na pag nasa loob ko ng Baptist Church, ang lagi natin pag-uusapan ay Biblia. Okay? Hindi tayo... Naglolo ko ang ating microphone. Okay. Siguro hari muna siguro. Pagka Ano ba ito? Hari muna nga muna kapatid. Hello. Yun. Yan. Hindi... Yun. Okay, so Matthew chapter 28. Tayo po yung magsitayo muna ulit as we read the Bible. Kaya ini-encourage natin sa ating mga bisita, mga members, dapat lahat tayo ay may Bible. Because we are Bible-believing Baptist. Okay? We are Bible-based in our belief. Matthew 28 verses 16 hanggang 20. So tayo po'y salitang magbabasa. Sabay-sabay tayo sa ika-20 versikulo. Umpisan ko po, then kayo, and then sabay tayo sa 20. Verse 16. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. Kayo po? At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sabay-sabay po sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Let's pray. Panginoon, salamat sa pangako mo na ikaw ay kasama namin lagi. That's why, Lord, we acknowledge you today. Kasama ka po namin. Sabi mo sa iyong salita, sa 2 o 3 na nagkakaipon sa iyong pangalan, nasa gitna kanila. Kaya, Lord Jesus Christ, we acknowledge that you are here with us. Hindi ka namin nakikita, pero kita mo ang aming ginagawa sa loob ng bahay-sambahang ito. Dalangin namin na nawa sa aming pag-upo, sa aming pakikinig ay naluluwalhati ka. Patuloy mo kaming kausapin na yung salita, Panginoon. Patuloy na hawakan mo ang aming isip, damdamin, ang aming mga kalooban. Nawa po'y mapalapit kami sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo kami, Banal na Espiritu, sa pag-aaral. Ngayon pong umaga, sa iyo po ang papuri sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po magsiyo po ang lahat. Ang isang tao po na malapit nang umalis at medyo malayo ang pupuntahan ay nagbibilin. At pag nagbilin yan, lalo yung paalis, halimbawa, punta ng abroad at may binilin sa iyo. Kaya ibinilin yan ay mahalaga. O kaya naman po yung sasatawag natin pag malapit ng mamatay. At naghihingalo na, yung teatro na swan song, yung nagbibilin, ang susi ng baul ay nasa sa... Namatay na. Hindi na nasabi. Okay. Ibig sabihin po, yung mga huling tagpo ay napaka-importante. Ang ating binasang talata sa Matthew 28, counting background po diyan, ito po ay panahon ng ating Panginoon ay aalis na sa lupa kasi for 40 days siya po ay nakasama ng mga alagad na narito siya sa mundo after His resurrection. And then siya po ay malapit ng umalis. And bago po umalis ang ating Panginoon, ay meron pong ibinilin siya sa atin. Ito po ay tinatawag nating the Great Commission.
Hindi ito yung pangungumisyon sa pagbebenta ng lupa. Pag sabing commission, the great na utos o habilin, dakilang habilin. Kasi actually po, may dalawa na mahalagang utos. Una, yung Great Commandment. Ano yung Great Commandment? Love the Lord your God and love people as yourself. At ang isa pa naman, yung Great Commandment, the Great Commission. We have the Great Commandment, we have the Great Commission. Yung una ay passion for the lost and yung isa ay passion for God. So compassion for man, ang buhay natin nauuwi na lang sa dalawa kung tutuusin. We have to have the passion, yung kinanta ng choir, passion for the Lord. Ibig sabihin, to love God. Number 2, na uuwian ng ating buhay is to love people. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama. Okay? And ang Great Commission ay pagtupad ng second command na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon po, yung ating pag-usapan yung Great Commission ng ating Panginoon. Sabi nga ni Spurgeon, Christian is either a missionary or an impostor. Ang Kristiyano daw ay it's either siya ay isang missionary or impostor. Kasi ating pag-uusapan po ngayong pong umaga yung word na intact. Okay? Intact. Okay, hindi intact mo. Intact. Yung word na intact means not lacking any part or member that properly belongs to it. Kumbaga sa isang gamit, nung binalikan ko yung aking gamit ay intact pa, walang nabawas. Yung documents ay naipit ng jeep pero walang napunit. Intact, nanatiling intact. So pag sabing intact ay entire, full, total, and whole. Ganito po yan. Kasi ngayong buwang ito, especially sa mga members po ng GABC, ang drive ng ating buwan ngayon is about mission. Mission month. Kung inyong titignan po sa ating schedule ng mga topics sa simbahan natin, tayo ay nasa sa mission month. And last week, we talk about yung inclination to the gospel. Ibig sabihin po, ganito yan. Bilang membro ng God is Able Baptist Church, dapat tayo ay intact or united sa Great Commission. Ibig sabihin po ganito, walang membro na hindi nagpa-participate sa pag-aakay ng kaluluwa. Kasi kaya nga sabi, it's either ikaw ay missionary or you are an impostor. Ganito lang yan Pagka tunay kang ligtas, missionary ka. Ano yung missionary? Taong ipinadadala sa isang lugar para ibahagi ang Panginoon doon. It's either ikaw ay missionary o nagkukunwari ka lang na Kristiyano. Oo, nakaupo ka dyan, nakikinig ka, pero wala kang gustong magturo ng salita ng Diyos sa iba. Impostor ka. Impostor yung ganon. Kasi ang tunay na naligtas, you will fulfill the Great Commission. Oho, pagka ikaw, sabi nga nito, the Great Commission is my mission. Kasi, ba't ka nga ako'y nabubuhay pa sa mundong are? Bakit tayo ay nabubuhay pa? Ano yung mission natin? It is to fulfill the Great Commission ng Panginoon. At ating nabasa yung Great Commission that we need to go, therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. So, ito yung ating mission. Amen po ba? Bakit ka dinagdag sa simbahang ito? Hindi lang para painitin ang sila na yan. Hindi para lang tayo magbihis ng magagarang damit tuwing linggo. Tayo naririto para tayo palakasin pagka-linggo. Para pagka-Lunes hanggang Sabado, tayo ay hahayo uli sa iba-iba nating lugar na kinabilibilangan. Para ano? Ipangangaral natin ang Panginoon. Yan po ang layunin talaga, kaya tayo niligtas ng Panginoon. Kaya iba-iba tayo Yan, mamaya, pupuntahan natin yan. So, ang mahalaga lang po, pagdating sa tinatawag nating intact, ang idea lang to, unity in mission. Dapat tayo nagkakaisa sa pangangaluluwa. Dapat tayo magkakaisa sa pag-aakay ng tao palapit sa Panginoon. Hindi yung pag may tao, ikaw yung tagapagtaboy. Dapat kung may tao na aakay, ikaw ang tagatulong na lalo siyang manatili sa Panginoon.
Yan, hindi mo siya itinatakwil, hindi intakwil, kundi i-intact natin siya. Let them belong. So ngayon pong umaga, we'll talk about unity or being intact in mission. So ating silipin ang mga bagay na ating pwedeng pagkaisahan. So pag sabing intact, sino po rito ang miyembro na baptized member ng God is Able Baptist Church? Pakitaas ang kamay. Lahat ng baptized, okay? Pakibaba po. Ibig sabihin, ikaw bilang miyembro, ako bilang miyembro, lahat tayo ay bahagi ng pag-aakay ng kaluluwa. Hindi pwedeng sabihin, si Brother Henry na lang yan. Sa mga worker na lang yan. Kay pastor na lang yan. Sa mga spiritual na lang yan. Ako hindi spiritual, kaya hindi ako involved dyan. Walang ganun. Pagka ganun ang puso mo, impostor ka lang. Kasi ang tunay na naligtas, meron niyang desire eh. Hindi nga lang niya alam minsan kung paano magsalita. Paano ko ba uumpisahan, Kuya Henry? Paano ba mag-share? Pero meron kang desire sa puso mo. Sabi nga ni Jeremiah, merong apoy sa buto. Parang there is something within na, pambihira, paano ko umpisang magsalita dito? Meron ka dapat na ganung urging. Pag wala nun at wala lang, kabarikan mo. Tuloy lang ang barik mo. Amen. Hallelujah. Pero nagpapakalala kang Kristiyano, wala man lang katigatig-atig sa puso mong maligtas yung kausap mo, tingin ko, you need to examine yourself whether you are in the faith. Kasi, ang ganda kaya na mag-akay ng tao palapit sa Panginoon. Isipin niyo yung mga buhay na nababago, pamilyang umaayos, relasyong nabubuo uli dahil naligtas, nakakatuwa yan. Hindi mo naman dadalang tao sa kapahamakan. Ang inaalok natin sa tao yung magandang balita na, mamaya, baka ako'y mapapunta na agad dun eh. Okay, so punta na tayo sa ating point number 1. Intact or unity in mission. Dapat tayo ay magkaisa. Let us be one. Because number 1, we have one master. We can be intact in the mission because we have one master. Verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee and to the mountain where Jesus had appointed them. Verse 17. And when they saw him, they worshiped him. 18. And Jesus came. Tingnan, ilang beses binanggit ang Jesus, dalawa. Ang pronoun na ginamit patungkol sa kanya ay binanggit din ay him. Alam niyo po, number 1, we can be whole. We can be part of the mission work because we have one master. Isa lang ang ating Panginoon. Tama ba yon? Bakit dapat tayo magkaisa? Wala man tayong maraming boss. Alam niyo, mahirap pag maraming boss sa kumpanya. May boss ka din eh. May supervisor ka din eh. Mahirap sumunod pagka maraming nagdidikta. Bakit tayo pwede maging intact or nagkakaisa? Kasi wala ka namang maraming boses na papakinggan. Oo, hindi ka malilito. Hindi tayo magwawatak-watak na, alam nyo, ito ang problema pagka marami nagko-command. Minsan may game na ginawa dito, yung nakapiring, and then may mga susuotan ka, tapos merong nagdidiktang ka grupo mo, at yung kalaban, nag-game na natin yun, di ba? Yung naka-blindfold, and then sabi, kanan. Sabi yung kampi mo, kanan. Sabi ng kalaban mo, kaliwa. Wala. Meron. Sabong na pala yun. Okay? Pagka ang tainga mo ay kalat, ibig sabihin, ang tainga mo ay kalat, lahat ay gusto mong pakinggan, hindi ka makakatapos ng game na maganda. Dapat nakafocus ka lang eh. Alam niyo, sa simbahang ito, hindi dapat tayo malito. Sino bang aking papakinggan? Iisa lang. Si Jesus Christ. Isa lang ang master natin. Bakit ka magba-Bible study? Bakit ka mag-social winning? Hindi dahil ni pastor. Hindi dahil ng mga worker. Dahil ng Panginoon. At iisa siya, hindi ka malilito. Na iba yung sinabi ni Jesus, nakakilala ko, hindi yan. No. Isa lang ang kanyang sinabi. He has one great commission for us. Kaya hindi tayo malilito. We can be intact, we can be united because we have one master. Isa lang ang ating pinapanginoon sa simbahang ito. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng verse 18, at lumapit si Jesus. You see? Sinong lumapit? Ang Panginoong Hesukristo. Sana wala kayong ibang pinapanginoon sa simbahang ito. Diba? Kaya active kasama si Christ sa soul winning. Kaya gilas na gilas, amen! Ito po ang sabi ng Bible. Anong wala na? Talagang, on fire. Talagang, pakitang gilas.
Sinong master mo? Baka Master Sardin yan. Dapat we have this common objective. Maliwanag to sa ating mind. I have one master and His name is Jesus Christ. Dapat maliwanag yan sa atin. Para hindi tayo nalilito in fulfilling the Great Commission. Okay? Kaya kahit sabi ng ibang, tama na, wag na. Nakakapagod, nakakapangitim. Maitim na naman sadya tayo. Wag na. Nakaka-discourage, wala namang bunga. Ba't ka natuloy pa rin? Because you're listening to one master. Ang sabi niya, go! Yun ang sabi niya, go! Siya may sabi nun eh. And He is our master. Anong klaseng master siya? Una, He is the risen Lord. He is the risen master. Ang konteksto po ng Matthew, ang Panginoon Jesucristo ay nabuhay na magmuli. May mga tao nga nasunod sa patay. Mayroong lugar sa Santo Tomas na dahil hindi doon naaagnas yung puso, sinasamba. Siguro kung puwit yung hindi naagnas, ay sasambahin din. Alam niyo, may mga taong nasunod sa patay. Hindi nabubulok yung bangkay, sunod sa patay. Eh siyempre, nasa sa naka-airtight. Kaya hindi nabubulok. Tanggalin mo yan, si airtight na lalagyan. Lagyan mo ng uod, mabubulok yan. May mga taong sumusunod sa patay. They master nila yung mga patay. Alam niyo po, bakit tayo dapat ay magkaisa? Because our master is a risen Lord. Siya ay buhay. Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew 28. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na, nang unang araw na, kaya linggo, narito tayo eh. Kasi inaalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Huwag niyong wawalayan yan ha kung kayo nasimba. Kasi lalo tayo matatagal lang nagsisimba. May tendency tayo maging parang routinary. Yung routine, alam mo na, pag linggo, gigising, magbibihis, may evangelistic, may worship. Sa ulo mo na eh, lahat. But never forget, we are here to celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Narito tayo para alalahanin ng ating master na paglilingkuran ay buhay. Huwag niyo tatanggalin sa isip niyo yan. He is with us today. Oo, di ba? Kasama natin siya ngayon. Nakatingin siya sa iyo ngayon. Nakatingin siya sa akin ngayon. Lahat ng ating ginagawa ay kita niya. Sabi ng Matthew 28, at narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel. Siguro pag nalindol, nababa ang anghel. Lumilindol, may bumababang anghel. Okay, bumaba sa Abra nung nakaraan. Okay? Lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. At naparoon at iginulong ang bato. Ano ba itong batong ito? Ito yung libingan. At nakaupo sa ibabaw nito. Ang kanyang anyo ay tulad ng kidlat. At ang kanyang panamit ay maputing parang niebe. Ito yung anghel. At sa takot sa kanya ay nagsipanginig ang mga bantay. At naging tulad ng mga taong patay. Pambihira. Yung mga sundalo na shock sa itsura ng mga anghel. Tapos nung nakita ng mga babae, at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman ko yung hinahanap sa Jesus na ipinako sa krus, siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalalagyan ng Panginoon. Sabi, He is not here, wala na sa libingan, He is risen. Alam niyo po, isa sa bakit dapat tayo united? Because we have one master. At ang ating Panginoon, lagi niyong tatandaan, aalalahanin, siya ay buhay. Opo, yun eh. Kaya, dapat mag-guilty tayo pag hindi natin ramdam na hindi siya buhay. Dapat kinukultivate natin yan. Anong pakaramdam niyo sa inyong asawa na ang pakaramdam mo'y parang patay ang iyong asawa? Yung yung asawa mo'y nandiyan para wala lang, hindi ka pinapansin. Kuya Berhera at si Mamichi, naririyan ka pero wala ka. Ano ang tawag doon? OP, out of place. Eh, ikaw nga tao, nagdadamdam ka eh. Hindi ka naman kapansin-pansin, hitsura mong yan. Hitsura kong ito, eh nagdadamdam. Alam nyo, ang sama din ng loob ng Panginoon na siya'y Panginoon na buhay, ay hindi mo siya kinakausap, parang wapakels ka, parang siya ay nonsense sa'yo, hindi yun maganda. Because our Master is risen. Number 2, one Master who is risen, He is reverent. Tingnan, kagalang-galang. Matthew 28, verse 17. And when they saw Him, yung Him dyan, si Christ,
They worship Him. But some doubted. Ang sabi ng Bible, this one master is reverend, kagalang-galang. Opo, siya ay kagalang-galang. They worship Him. Ito po yung napakahalaga. Sa pagsunod sa Great Commission, dapat kilala mo yung iyong sinusunod. Tingin sa kumpanya. Pag nag-utos sa iyo ay probe, susunod ka ka? Probe nga ito eh. Pero pag nagsalita ay ang manager, o kaya ang CEO, o kaya ang president ng company, o yung mismong yung may lion share, yung siya ang pinakamalaki ang stocks, pinakamalaki ang stockholder, ayaw ko lang, pag di ikaw yes boss, yes. Bakit? You view someone, pagka ang view mo yung mataas, pag nag-utos yan, susunod ka. Alam niyo si Christ, He is risen Lord, He is reverend, kagalang-galang. Kagalang-galang, He is worthy of our worship. Siya ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Pag hindi natin nakikita, malaki talagang problema natin. Meron tayong hinahanga ang hindi man kahanga-hanga. At malaking problema yan. Pagkatao nag-utos, isunod agad Pag nag-utos siya, crush, alam mo, bagay sa yung may bangs. Nagbabangs nga Alam mo, bagay sa iyo, ipatrim mo yung kilay mo. Ay, sunod niya. Alam mo, maganda kung medyo blondie. Naging talandi niya, blondie nga Tao lang yun sunod Because you respect the man. You respect the woman. Dapat lalo natin nire-respeto ang ating Panginoon. Alam niyo, pag sa soul winning, nilagay ko sa isip ko, sino baga ako? I am a servant. I am a slave. He is the master. I'm not the master. Kaya mahirap yan sa kumpanya pag nagkaroon ng yung identity crisis. Ano yung identity crisis? Para mga baklat tumboy lang yan May identity crisis. Pag sa kumpanya may identity crisis, din Kuya Ambet, ikaw ang boss, feeling nung bago, pakiayos nga nung dapat ayusin doon sa yarda. Nakalimutan niya kung sino siya. May katulong kang kinuha, pakitimpla nga ako ng kape. Huwag kang nakatanga dyan, bilisan mo. Kinuha mo. Hindi nakakaintindi ng kanyang lugar. Alam niyo, tayo ganyan din minsan. Ang Panginoon ng Panginoon, pero feeling mo ikaw ang Panginoon. May sinasabi na siya sa'yo, hindi ka nag-iingle. But remember, we can be united in mission when we realize we have one master. That is risen, that is so reverend, and He is ruler. 28:18, sabi rito. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Tingnan niyo po yan. Who is this master that we need to follow? He is the ruler of everything. Sabi niya, all power is given to me in heaven and on earth. Alam niyo ibang tao pagka may backup na pulis, parang akala mo yung sasabunging manok na, kilala ko si PO1. PO1 lang naman. Okay. Kilala ko yun. Bago lang yung Akala mo, ang lakas na ng power. Yung iba nga naman, mayroon lang L-top yung may karapatan lang magbitbit ng baril. Akala mo yun Alam mo yung may pigsa lagi sa kilikili. Kasi may power yung may SPA sa isang property, akala mo kung sino na, may special power of attorney. Alam niyo, kaya nakakatuwang sumunod sa Panginoon, He is all-powerful. Kaya sa soul winning, dapat confident kayo pag-harap ka sa mayayaman, sa mga edukado, haharap ka sa nasa posisyon. Bakit ikaw ay dapat confident? Kasi ang backer mo, matigas. Ang iyong backer ay hindi si mayor, hindi ang mga police officer, hindi mga nasa sundalo. Ang iyong backer is the one master who is all-powerful. Kaya minsan sa soul winning tayo nai-intimidate sa mayaman, nakakalimutan mo, sino ang backer mo? Sino bang master na nag-uutos sa iyo? Si Jesus Christ. Kaya kahit sino yan, kaharap ko, I remember one time, nag-Bible study ako sa SB, naroon si Governor Mandanas. Ang bihira, nakakasilaw ang kaputian ng kanyang buhok. Okay. Yatot ko pa nung time na yon. Oo. Pero pogi na naman din. Hindi, biro lang. Alam niyo yung kaba na naroon yung congressman siya noon ng district ng Batangas. And kilala pa rin siya na governor din. At lumaban niya sa governor after that at nanalo siya. Alam niyo, nag-uusap kami, nag-Bible study, saan ka huhugot ng confidence?
Ang iyong confidence, ang nag-utos sa akin, ang pinakamabigat sa lahat. Anong governor? Anong congressman? Ano yung senador? Mas mabigat yung backer ko. He is the owner of the universe. He is the ruler of everything. Kaya you can be confident. Hindi, mayaman ka, matalino ka. Anong itatapat mo sa yaman nun? Anong itatapat mo sa influensya nun sa tao? Wala. Pero why can you confidently talk about Jesus Christ? Kasi you have one master. Maliwanag sa'yo eh. Ang aking Panginoon ay si Jesus. Kaya kahit sino pa yan, you can talk to them confidently. Hindi ka mayabang, pero ikaw ay hindi intimidated sa kanila. Why? Because you have one master and His name is Jesus Christ. Pero pag marami kang pinapanginoon, kaya ka malakas ang loob, Panginoon mo yung mayor, Panginoon mo ang pulis, kaya ka malakas ang loob, may connection ka sa politika, may connection ka sa abogasya. Alam nyo, ang hihina ng ganyang lakas. Paano pag nag-resign na yan? Paano pag wala na yung utang dila na naririyan sa... Kaya iba'y mahina eh. Ang kanilang Panginoon ay hindi ang Panginoon. Kaya sa soul winning, dapat maliwanag sa atin, sino ba yung akin sinusunod? Ang Panginoon. Kasi sino mapaluklok na Pangulo, sino mapaluklok na Mayor, sino mapaluklok na Barangay Captain, walang nagbago because I still have the one Master, Jesus Christ. Ganun yun. Kaya, we need to remember this. We can be intact or united in mission when we have one Master. And His name is Jesus Christ. Who do you follow? Follower kanino? Yung iba, follower ng kung kanino sa mga vlogger na yan. We need to be follower of Jesus Christ. Yan, dapat. Hindi yung follower ka, kaya tsura mo yung na eh. Talagang pinipilit gamitin kamukha si Alodia. Mukha namang Okay? Alam nyo ba, hiwalay na daw si... Huwag nang... Okay. We need to have one. Ako pinadadalhan ng mga showbiz minsan, Okay, ganun ba yun? Kaya nag-iba na pala ng apelyido. Matthew 28. So, sana maliwanag sa atin. We are different. Iba-iba po yung background natin. Iba-iba ang ating personality. Merong galgal, merong matining, merong tahimik, merong kailangan mong patahimikin na. Iba-iba ang background. Merong nanggaling sa pamilyang intact, merong pamilyang watak-watak. Pero bakit tayo magkakaisa pa rin in mission? Because we have one master. Merong family, lahat ay Kristiyano. Meron ditong hindi Kristiyanong pamilya. Pero paano tayo magkagiging intact pa rin in soul winning? Isang ating Panginoon. We have one master. Okay? Kaya regardless ng ating background, regardless ng ating mga status sa lipunan, we can do the mission because we have one master. Number 2, one mission field. Matthew 28. Punta na tayo sa Great Commission. Sabi ng Panginoon ganito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo. So kayong kinakausap, tayong lahat. Dapat lahat. Ito mabigat ang utos. Go ye therefore and teach all nations. Alam niyo yung word na teach dyan ay hindi yung teach na didascos or yung didactic teaching, kundi discipling. Alam niyo mabigat yan? 12 alagad, naghudas pa ang isa. Sabi ng Panginoon, ako'y aalis, I will go to heaven. Kayong 11, go and teach all nations. Lahat ng bansa, kung yung i-imagine, anong laki ng pinapagawa. Kumbaga, tayo 11, okay, pakiayos ng buong Molubi isa. Gawin nyo, kayong 11. 1, 2, 3, 11 kayo, gawin yung Mall of Asia. Parang, saan tayo mag-uumpisa? Wala pang tambak yung dagat. I-reclaim mo pa yung Rojas Boulevard. Ang bigat. Alam niyo po ang ating one mission field? The world. The world. Worldwide ang witnessing. Minsan ay baka nakakalimutan natin, hindi puro Taysan ang ating dapat inaabot. Ang mission field ay napakalawak. It is hindi lang nationwide. Ito ay worldwide. Tingnan po yung mga talatang nakalagay diyan. Ating basahin. Mark 16:15. Ito ang hamon sa mga mag-a-abroad. Kung ikay mag-a-abroad, dapat ikaw ay OFW. Siyempre ko yan, OFW nga kayo.
Overseas Filipino Witness. Yun, namana ko yan kay Pastor Tan. Overseas Filipino Witness. WWW, Worldwide Witness. Saan ka man ipadala, ikaw ay tagapagsalita dyan ng Panginoon. Kasi ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi lang sa dagatan, hindi lang sa Taysan, hindi lang sa probinsya ng Batangas, hindi lang sa Region 4A, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam niyo, malawak ang ating gagawin pa. Baka tayo, ang ganda na ng building namin, may iba na kami, may soul winning na kami. Hoy, kulang pa tayo. Malawak pa ang dapat nating gawin. Wala pa tayong misyonary sa labas ng bansa. Wala pa tayong misyonary sa mga iba-ibang probinsya ng Region 4A. Hindi pa nga natin nasasaturate ang buong probinsya ng Batangas. And nasasabihin natin, okay na, nakapabigyan ako ng isang tracts. Sasabihin ni Pablo, oh my. Ay si Pablo nga, nakalata na niya ang buong Mediterranean dati. Parang kulang pa eh. Nagpunta pa rin siya sa Roma. Ngayon, ano sabi ng Mark 16:15? Atin pong basahin. Handa, basa. At sinabi niya sa kanila, yan, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Kaya ano niyo po, our mission field is very, very big. Napakalawak. Pero wag muna tayong lumabas. Pero yung sabi sa Acts chapter 1 verse 8, anong sabi sa Acts 1 verse 8? Tingnan yung ating mission field. Kaya we need to have one focus. Malawak ito. Pangdaigdigan ang ating dapat gawin. Pero bago yun, tingnan sabi sa Acts 1:8, nakalagay dito, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea. Ano ba yung mga binabanggit niya, brother? Mga provinces yan sa Israel. Judea, Jerusalem, Judea, Samaria. And then, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya po, sa pagiging intact, bakit dapat talaga magkaisa? Ang laki pa ng atin dapat trabahuhin. Malawak pa. Sino rito gusto mag-abroad isang araw? Abroad, Canada, yan. Sa Canada, Australia, the land down under. Okay, to the land of the rising sun, Japan. Maraming buhaya, Pilipinas. Maraming bansa. Alam nyo, sana ang plano nyo diyan isang araw, hindi lang mag-accumulate ng yen. Hindi lang mag-accumulate ng euro. Hindi lang mag-accumulate ng dollars, ng dinar. Alam nyo, kaya kapapadala nyo sa ibang bansa for us to fulfill the Great Commission. To establish a mission there. Nagkaroon diyan ng gawain ang Panginoon. Tingnan, pinacheck ko kay Mary Baby, yung 5 bansa na unevangelized pa hanggang ngayon. Lagay nga diyan yung 5 bansa. Baka gusto nyo rito magpunta. Tingnan po, ito yung 5 bansa. Hindi yung East-West Bank. Okay? Yung top 5 countries na unevangelized. Yan. Una ay ang Bangladesh. Kasi lagi nakabangla doon yung mga tao. Bangladesh. Yan. Yan. Ang Bangladesh ang isa sa bansang unevangelized pa. Next. Tingnan naman ang Christian adherent, 0%. Wala halos na Christian. Anong mataas diyan? Muslim yata marami dito eh. Muslim. Okay? Bangladesh. Next country. Japan. Ang mga Japanese sa Japan ay isa sa most hardest people. The hardest people to reach ay ang mga Japanese. Ninyo, ang Christian adherent, 1.2%. Sa population na lang 100 milyong mahigit, 1.2% lang ang Christian. Diyan. Ano ba po nakalagay dito? Another country. So we have Japan, we have Bangladesh, India.
India, ang sheikh ng India, sa 85.4 million. Hindi, yan ay yung grupo lang ha, kasi sa India, 1 billion na rin sila halos. Sa 85 million na mga sheikh, 0% ang Christian. Anong dominant dyan? Hindu or Islam. Buddhism or Islam. Next country. Turkey. Dito sumadsad ang Noah's Ark sa Mount Ararat sa Turkey. And yet, sila ang isa sa pinakamababa ang populasyon ng Kristiyano, 0.01%. Next na country. The Brahmin of India. Ito yung grupo kasi ng mga tao sa India. Sa 58 million, tingnan ang Christian sa kanila, 0%. Halos wala. Kasi sinusunog dyan ang mga misyonary ng buhay. Sinong gusto doon? Next. Wala na. 5. So yun yung top 5. At ang mga notorious country ay ang North Korea. Okay? Sa mga nasa African continent. Sa Ethiopia po ngayon, ang mga Kristiyano ay may genocide na nangyayari doon pagka pinapatay. Ang point natin ganito, why should we be intact? Ano yung dapat mag-connect sa atin? Ang lawak pa ng ating field na dapat gawin. Kung hindi tayo makapunta dyan, suportahan natin yung mga misyonaring naririyan. Kung hindi ka pa rin makapagbigay ng pera, ipanalangin natin yung bansa. Kaya po ang young people, weekly, meron kaming 1 country per week na pinagpe-pray. 1 country per week. Bakit? Ang ating Great Commission ay hindi lang ikimagpakuya-kuya-kuya dyan sa dagatan. Hindi lang ikisatisfy lang, okay, marami ng Bible study. No! Meron pang greater field na dapat nating ayusin. Ngayon, dapat ay, bago natin gawin yung nasa malayo, ay ayusin natin yung medyo rito nasa malapit. Kaya, 1 mission field. Okay? The whole world. Malawak po ito. Kaya sana marami mag-abroad sa atin. Ang layunin ay hindi lang magpayaman sa abroad o makatulong sa ating local church dito, kundi ikaw, Brother Jerome, Brother Ramil, Brother Benedict, Brother Michael, sino pang mga nasa abroad natin? Brother Rolly, Brother Roel, Brother Anton, may layunin ang Panginoon kaya tayo naririyan. Kasi isang araw mangyayari yan. Diga? Yan ay vision ng ating pastor Ang vision ng ating pastor, magkaroon din tayo ng mga simbahan sa iba-ibang bansa. Sino mag-uumpisa? Di yung membrong pupunta doon? Ngayon, hindi ka naman pastor. Itatawag ka, hello pastor, we need a worker here. Yun. Pakipadala nga rito si Brother Andrew. Nag-worker na. O di tuloy yung pag-abroad niya. Pa-abroad daw O di ba, ipa-deploy na doon. Alam nyo, ganyan nangyari sa MBBE. Kaya dumami sila. Nag-uumpisa ng gawain mga nurse na nasa ibang bansa. Mga engineer ang nagpipreach. Mga doktor, mga lawyer, mga nagtatrabahong OFW. Iipon ng Bible study, magtuturo ng doktrina, dadami ang tao. Hindi naman sila pastor. Kasi mga babae sila. Hindi rin pastora. Okay? Dahil manahimik ang babae. Okay, sa pagpipreach, okay? Ngayon, anong ginagawa? Natawag sa main. Magpapadala doon ng pastor. O kaya i-commission yung naroroon. Kaya nadami ang gawain. Worldwide. Hindi yung makapag-abroad. Bakit? Nang makalayo-layo na sa sermon ng pastor. Makapag-abroad at nang maiba naman ang environment. Wala. Ang mundong pupunta mo yung makasalanan din. Walang safest place sa mundong ito kundi in the will of God. Whether you are in the heart of Africa or here in the Philippines, ang mahalaga, nasunod ka sa kalooban ng Diyos. Naroon ka sa puso ng kanyang kalooban. So ang maganda lang, yun ang ating gustong ma-ingrain sa atin, na kung mag-a-abroad tayo, kayo mag-a-abroad, ba't ka nandyan? Gamitin ka nawa ng Panginoon dyan. Kaya ang halaga, narito ka pa lang sa Pilipinas, train ka na mag-handle ng Bible study. Marunong ka na mag-outline. Marunong ka na ng basic ng preaching. Para kung saan ka man ipadpad ng Panginoon, malapastor ka na din doon. Isang araw. Ganun yun. Hindi ka nang ino-ordain. Pero parang makalapastor ka na din doon. Because our mission field is very wide. The world.
Alam niyo, ang pangarap ng Coca-Cola dati, sino na ito nakainom ng Coca-Cola? Nalilito. Kokoto. Lahat sa atin nakatikim na ng Coke. Bakit? Naging goal ng dating CEO ng Coke na walang tao sa mundo na hindi makakatikim nito. Ibig sabihin, lahat dapat ng tao sa mundo yung makatikim. Natupad ang goal nila. Kung nakatikim ka na ng Coke, isa ka sa katuparan ng goal nila. Ito nangangarap ng Coca-Cola, may tayo sa lahat ng panig sa 7 kontinente. Dapat lalo yung gawain ng Panginoon. Pangarap ng McDonald's, lahat ng may fast food chain sa lahat ng kontinente. Pangarap ni Henry C., ang SM ay kumalat sa iba-ibang panig ng mundo. Dapat lalo ang pangarap natin, ang gawain ng Panginoon ay kumakalat sa iba-ibang dako. Start tayo sa ating Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Sana abutin pa natin yon. Sana abutin pa natin yung ganung mga tagpo. O ikaw ang ipadala ng Diyos doon sa lugar na yon. Okay? So number 3, we have one master, one mission field, the whole world. Malawak ang ating mission field. Kaya dapat tayo intact, walang mag-iiwanan. Hindi pa tapos ang anahin. Ano? Yun daw anak na tulog-tulog pagka panahon ng tag-ane ay nakakaane. Ano yun? Yung panahon ng pag-aane, ng palay, ay nakataas ang paa doon sa bahay. At nagsiselfone, nakakasarap tadyakan ng ganun eh. Alam niyo, sa soul winning, ganun din. Wala mo nang magpapahinga. Bakit? Hindi pa tapos ang trabaho. You can relax a bit, but don't quit. Hindi pa tapos ang ating ginagawa. Marami pa many things are yet to be done. Ano? Minsan ako nadating din na parang okay na eh. Pero pag binubulay ko ang gawain, napakalawak pa. Huwag tayong masapatan sa ating nagagawa na. Kasi meron pang greater na kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Alam yung gusto ko yung prayer ni Pastor Abante. Anong sabi niya? Siya'y lumuhod din sa Panginoon. Dumapa din. Alam yung pag-pray ni Pastor Benny? Lord, use me the greatest way possible. Lord, use me the greatest way. Alam nyo, dapat hindi tayo na sasapatang, ganito na lang ako lagi. God can use you for yung better. You can be better than that. You can be better than that. Na ganyan-ganyan ka lang, no? Pag naintindihan natin ang lawak ng Great Commission, God can use you sa iba-ibang lugar. Marahil hindi pang munduhan pa agad tayo, pero kung saan man tayong lugar inilagay ng Diyos, tayo ay magpagamit. Kasi katulad ng mga teacher, hindi namin makakausap yung faculty nyo eh. Mga nasa company, hindi namin makakausap yung mga CEO nyo dyan. Yung mga nasa sa mga electronic company, we cannot enter there. Pwede ba yon? Kuya Leo, papasok ko doon sa mga lima. At, hoy, listen, may Bible study. Ulit ako ng guard. Pero bakit tayo nadyan? Kayo ang gagamitin dyan. Yes po. Sabi nga lagi ng ating mga napapahingan, kung saan ka naroroon, dyan ka tinawag ng Panginoon. Kung hindi ka tinawag talaga maging missionary, sa labas ng bansa, tandaan mo, ikaw ay missionary kung saan ka naroroon. Puro pusa ang nakapaligid sa iyo, witnessan mo rin yung mga pusa. Dapat wala kayong mga rabies ha, pag kumagit kayo sa bata. Okay, nalala ko si Levi. Number 3. One master, one mission field, one method. Okay? Paano ba ginagawa ang soul winning? Alam niyo po ba, sa Amerika ngayon, bago na ang technique. Ang method, pagkapasok sa simbahan, ang pastor ay nalalaglag sa harness. Yung ibinababa sa harness, alam niyo, parang sa mga showtime, yung naka-airlift, yung may kawad, and then, nakabigay, at bababa, at pagpatak ng paa sa sahig, sa may sabog na mga confetti, boom! Para daw makaakit ng tao. O kaya naman tinanggal ng pulpito, naglagay ng sofa, parang the buzz. Ano masasabi mo? Nagaya na lang, nawala na ang pulpit sa gitna, drum set ang nasa sa gitna, o kaya sofa, and then ang pastor ay nagpa-pop talk na lang. Hello, kumusta? O kaya naman po, ang ginagawa ng ibang simbahan, ang nangongolekta ng offering ay naka two-piece. Gusto nang malaman kung saan simbahan? Itanong nyo na sa akin mamaya.
Kaya ang laki ng offering. May I take your offering, sir? Ay talaga namang, sige, balik ka uli. Alam nyo, kung ano-anong method ang ginagawa nila, pero tingnan nyo, the method is not, hindi nababago. Sa fulfilling the Great Commission, tingnan yung method. Balik natin sa Matthew 28. Naka-outline naman ang gagawin natin. Paano ba gagawin, Kuya Henry, ang Great Commission? Naka-outline na naman sa Bible ang gagawin. Tingnan nyo. Una, sa English, go. Nakalagay doon ay word na go. When we say go, ano ba sabihin ng go? It means to pursue the journey on which one has entered. To pursue the journey. To travel. So, para talaga po ng paghayo, in fulfilling the Great Commission, we need to go. Mahirap matutong magpalipad ng eroplano na ikay nasa sasalas laang. Mahirap matutong mag-teacher na ikaw ay nakaharap lamang lagi sa laptop mo. At di ka naharap sa mga bata. Mahirap matuto ng pagiging engineer, nagdi-design ka ng mga building na puro online at hindi ka napunta sa mismong field. Bakit ganito ang tayo? Parang napanood ko, doktor, natutulong sa internet, ay nagpapump nung inatake sa puso, ay ang natasi po ito eh. Ano ba? Ay hindi alam yung tamang. Hindi, ano ba yun? Okay, may parang likod ko, ano bang pagpapump yan? Mamamatay ang pasyente. Yan yung halimbawa na hindi natuto talaga kasi puro theory, walang application. So ganun din, paano matututo? How to fulfill the great? You need to go. You need to go. Ay alis sa bahay, sama sa nahayo. Huwag laging nakatambay lamang. Marami pang gagawin para sa Panginoon. Hindi yung wala ka nang ginagawa. Habang nakaungkot ka, nakita kang tao, kausapin mo. You need to go out of your comfort zone. At masarap, nakakatuwa. May mga encounter na ibibigay ang Diyos sa'yo na eksakto ng araw na yon, pinadala ka ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang tatandaan nyo. We believe in sovereignty, tama? Naniniwala ba kayo may aksidenteng nagaganap? Wala! Walang aksidenteng nagaganap. May aksidenteng nagaganap pang tao, pero hindi aksidenteng na-encounter mo yung taong yon on that day. Bakit? Posibleng suicidal na yan. Alam niyo ba, maraming taong gusto na magpakamatay. Ngayon, ito yung nangyari to, totoong buhay. May kumatok sa pinto. Namimigay ng tracts. Sabi, yung pala, yung nasa loob ng bahay, magbibigti na. Sabi niya, Lord, kung totoo ka, dapat magpadala ka ng pipigil sa akin. Kasi desperado na eh. Talagang, abay, eksaktong may kumatok. At sabi po, ito po babasahin, ito po tungkol sa ang Diyos yung nagmamahal sa atin. Alam mo, sabi, anay ka nga utoy, Timare, may lubid na akong nakahanda eh. Ibibiting kita din eh. Hindi, ang ibig sabihin, alam mo, ako talaga sabi ng matanda, ako ay I'm planning to end my life. Ako lang nag-pray din sa Panginoon na sana'y magpadala. Ay dumating ka, alam nyo, hindi aksidenteng ikay napaugnay sa isang taong yun. Pwedeng sa'yo ngumingiti, panlabas, pero ang problema niya nasa loob eh. Ay dala mo ang solusyon. You have the commission to go. Kaya pag ako minsan nasa Batangas, ako napapaungkot sa plaza, you talk to people, maraming tao dyan kaya nakatambay. Maraming problema sa bahay, meron dyan mga desperado na sa buhay, wala nang matinong makausap. Sa mundo, wala ka naman matinong makausap eh. Sino ka matinong kausap? Di kayo mga Kristiyano, ikaw at ako. Ay ngayon, tahimik ka, you're not going. Going bulilit, lagi ng going bulilit. Nakababad ka sa Netflix, nakababad ka sa TV. Ang daming napapahamak, nakatingin ka lang sa TV. Sayang ang buhay mo. Inuubos mo ang data mo sa walang kabuluhan. Ay, ang daming taong napapahamak. We believe in election, but we do not know who are the elect. Kaya ang halagang hayo ng hayo. Kaya we need to go. Okay? We need to go. Number 2, we need to teach. Umalis ka nga, nakita kang tao, nakatahimik ka lang naman. Bakit ka narito? Wala po.
You need to talk. You need to talk to people. Kayo ba yung nakikipag-usap pa sa tao? O lagi ka na lang din nakatungo? Maraming tao hindi nakikipag-usap sa tao, lagi lang nakatungo. May kausap na virtual. At yung totoong tao, hindi niya kinakausap. O kaya naman, pag may mga aksidente, lagi, yun ako, may nalulunod. Abay, tinamaan ng magaling eh. Ayun, may nagnanakaw. Ano yung nangyari to sa Italy? May lalaking PWD binubugbog, sinakal, at napatay. Alam niyo ang ginagawa ng tao? Binibidyo. Anong meron sa mundo natin? Wala nang empathy. Wala nang simpatya sa tao. Nangyayari rin yan sa Kristyano. Minsan wala na tayong pakialam sa iba. Basta mahalaga kami buhay. Basta payapa ang aming pamilya, nakakapagsimba kami ay okay na, okay ang business namin, okay ang kalusugan namin, okay na kami. Nagigirin tayong masyadong ganun. Kung sila napapahamak, di yan ang nakatakda sa kanila. Wala na yung empathy mo sa tao. Hindi na nakalagay sa Biblia, blessed are the merciful. You need to go. You need to teach people. Next, pag na-teach na, you need to baptize them. You need to baptize them. The method we need to do is, hindi lang sa akay, maligtas. Pagka naligtas, dapat talaga akayin natin siya mabaptize. Sino rito hong mga ligtas na? Pero hindi pa nababautismuhan. So, anong kalooban ng Diyos? You need to be baptized. Pare ang gana rin, pag napaibig ka sa babae, bakit mo pakapakasalan? Ay, mahal mo na naman. Kasi yun yung public declaration na mahal mo talaga yung tao. Hindi yung mahal kita pero tayo-tayo lang may alam. Ano yun? Pwede ba yun? Hindi ganun ang pagmamahal. There is no fear in love. So pag mahal ko ang Panginoon, I'm not ashamed of Him. So pag tunay ka naligtas, hindi ka dapat nakahihiya para kay Kristo. Kaya magpapabautismo ka eh. Kaya ka magpapabautismo. Bakit? I am proud, I am saved. And I am proud of my Savior. Yan ang ibig sabihin ng baptism. Ikaw ay proud na ikaw ay may tagapagligtas. At proud ka na ikaw ay naligtas na. And you're not ashamed to be associated with the people of God. So, yun yung iba, kita mo itong tatong ito. Isang kaha ang inubos dyan. Yan, kaya naputol tuloy. Talagang proud na proud sila na sila belong sa ganaring mga grupo-grupo. Lalo pagka naligtas ka, be proud na ikaw ay mababaptize sa totoong gawain ng Panginoon. Okay? At walang ibang totoong gawain ng Panginoon, kundi ang Baptist Church na nagtuturo ng tamang aral ng ating Panginoon. So one method, go, teach, baptize. Sunod ulit, teach. Ba't dalawa yung teach? It is to instill discipline. Didaskos sa Grego. Acts chapter 2 verse 42. Ano nakalagay sa Bible po natin? Acts chapter 2 verse 42. Tingnan sa soul winning, sa Great Commission. Ang tao iaakayin mo sa crowd. Pag nadala mo na sa crowd, mula sa community, you bring them to the crowd. Pag nasa sa crowd, encourage na mabaptize to the congregation. Pag nasa congregation na, anong sunod? Dapat maging bahagi siya ng committed members ng simbahan. Pag naging committed na, core na siya ng simbahan. Huwag niyo kakalimutan yung C5 na yon. Lalo sa mga nakapag-aaral ng class 101. Ang goal natin, from community to the core. Mula sa labas, naakay, naging crowd, umaattend, hindi pa miyembro, nabaptize, bahagi ng congregation. Pagkatapos mabaptize, anong sunod? Anong sabi ng Biblia? At sila'y nagsipanatiling matibay. Saan? Sa turo ng mga apostol. So, yan ibahagi ng Great Commission. Hindi lang ma-save ang tao, and then nabaptize, and then pababayaan na natin. Hindi. We need to teach them. We need to disciple people. We need to train people. Kasi hindi man tayo habang buhay na buhay. Habang panahoy buhay. So we need to multiply. Tama po ba yun? Kayo ba'y laging buhay? Ang tanong ganun, pag namatay ka, baga, may hahalili na sa ginagawa mo? Dapat meron na. Pag ba ako'y biglang namatay, may magtutuloy ng young people, ay madami. Madami na ako na-train na leaders. So YP, kaya bigla ako mamatay, alam na ni Romel, alam na ni na Andrew kung paano pasikot-sikutin ang takbo ng young people.
Because you disciple people. Hindi pag namatay ka, nakakaan lahat. Paano? Tutugtog. Sino magdadrive? Sino magtuturo? Sino magtutuloy? Wala! Bakit? Wala kang train. Dapat hindi napuputol sa iyo ang gawain. That is there. Nanatiling matibay. Discipleship. Yan ay bahagi po ng Great Commission. Make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Kaya po, that's one method. Go and teach. Then, baptize. Pag nabaptize, anong sunod na gagawin? Teach. Teach them. Kaya ang halaga po ng pagtuturo. Kasi sabi ng Bible, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya ako po napapasalamat nung ako'y naligtas way back 2002. Dinisciple agad ako ng ating pastor. In what way? Pasama ako sa camp. Libre. May binibigay sa akin mga books para aking maaral. Nakakasama sa mga ilang mga Bible study hanggang sa natuto. Ganun po yun. Dapat tayo ganun din, lumalago. Aha. At dapat meron kang duplicate. Yung pag nawala ka, may kahalili ka. Hirap yung ikaw lang ang bida, kung Superman. Sa akin lahat umaasa. Yun, nung namatay, wala na. Hindi ganon. Ang gawain hindi ganon. Hindi magaling yun. Ang leadership is about delegation of work. Hindi yung, you are jack of all trade and master of none. Kaya wala kang naabot. Lahat ay gusto mong saklawin. Hindi. Hayaan mong matuto yung iba sa'yo. Para pag nawala kang bigla, alam na nila yung gagawin. Sa gawain, ganun din. Ituro mo ng ituro ang gospel para pag nawala ka, meron pa rin magtutuloy ng pangangaral. Hindi yung, ako yata matatalo na ng mga aring magturo, sila yung mga huli. Huwag gayon. Tuloy lang. Mangaral ka. Okay? Because we have the method. Go teach, baptize, and teach. Next, we can be intact because we have one master, one mission field, one method, one message. Yan. Bakit magkakaisa? Alam niyo po, hindi naman marami ang sasabihin natin sa tao. The Great Commission is about Jesus Christ. Tama. Ating puntahan yung isang talata sa 1 Corinthians 2, 1 and 2. 1 Corinthians 2. Nahamon ka na magtuturo ka sa mga tao. Anong ituturo natin? 1 Corinthians chapter 2 verses 1 and 2. Okay? Sige, ating basahin pong sabay-sabay ito. Maganda itong verse na ito eh. Okay, handa? Basa. Verse 2. May game, minsan yung pass the message. Sino nakasali na rito ng pass the message? Sabi, bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Yun ang message. Bumili ako ng bituka ng butiki sa butika. Okay? Ni kata-kata. Kaya pa. Okay, 70 puting pating na pinagpatong-patong. Yan, ano ba yung message? Ipapasa. Para manalo ka, dapat hindi mo 7 kuting ang sasabihin. 70 puting kuting. Ay pating ang pinag-uusapan. So sumasala na. Alam niyo po, sa Great Commission, hindi dapat tayo mag-iba-iba ng mensahe. We have only one message. Ang sabi ng Apostle Paul, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Sapagkat aking pinasyang walang maalaman. Ano man sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na napako sa krus. Ibig sabihin, si Paul, intact yung mind. Kasi alam nyo, itong Korinto magugulo ito eh. May kanya-kanyang pasikatan, pagalingan. Mahusay ako magturo, gusto ko si Paul, si Apollos. Sabi ni Paul, ba't kayo malilito? We have only one message. Ano yung ating message? That Jesus saves. Wala tayong ibang mensahe sa tao. Nagkakaisa ba tayo diyan? Baka naman pagka ako'y umattend sa inyong Bible study, ay iba ang mapakinggan kong turo ninyo. Alam mo, mahalaga si Kristo, pero kaya nga tayo nagpapakabuti nang tayo maligtas. Aba!
ay hindi ka intact. Intaktak yung utak. Salang yung mensaheng dinadala sa tao. We have only one message. Ano yung ating mensahe? The gospel. Who is the gospel? Ano ba yung gospel? Jesus died, Jesus was buried, and Jesus rose again. So it's all about Jesus Christ. Kaya nagtuturo ka ng bata, kaya nagtuturo ka ng mga single or adult o mga professional, wala kang iibahin sa mensahe. Ang paraan ng kaligtasan ay si Jesus lang. Hindi yung nakaharap ka ng pulis, takot ka na, dapat po magpakabait lang po. At hindi. Nakaharap ka ng mga politician, ay nag-iiba na. Kasi may nakausap kang ibang Muslim. You do not change the message. Don't water down the message. The message is still the same. It's about Jesus Christ. Kaya tingnan po, sa 1 Corinthians 15, maliwanag kay Paul ito. Sabi niya, ngayon, ipinatatalaso sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo. Malimit natin marinig yan. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. May pakanta-kanta pang naiintindihan gayaan. Pag tinanong mo, what is the good news? Ano yung mabuting balita? Ay, tuparin mo ika ang sakramento at nakikimaligtas. Ay, masamang balita. Masamang balita. Perahan yan eh. Mamemera ka na naman. Lahat ng sakramento may bayad. Diba? May bayad yan. Mula pagkaanak hanggang kamatayan, may bayad. Pag mahirap-hirap ka, yung pang kiraring ng ice cream, kililing, kililing. Pagka mayaman ka, kwarta na. Pag mahirap, barya-barya. At halata mo ang misa pagka mamahalin. Ang pari ay kumakanta. Ba't ko ga alam? Ako, palasimba ako eh. Rinig ko dito. Pag kumanta na, requiem yan. High Mass. High cash, high mass. Pagka parabas na ng emek, low cash, low mass. Pag walang dumating na tao yan, no cash, no mass. I witness it myself. Kita ko yan. May pinuntan akong libing mahirap. Sa bungad lang ng simbahan, sa pinto. Namatay ang aking lolo. Mamahal eh. Kasi base ako may paring pinsan. Hala, ang tiyon huli ay nasa biling na ng Panginoon. Kakibading na bading itong pinsan ko ito. Okay? Nalingaling ko ako na mag-sermon eh. Ay, nako. Wala tayo ibang message. It's about Jesus Christ. Hindi sakramento ang magandang balita. O magbaptis ka, nang swertihin ka. Hindi yun ang ating mensahe. Huwag niyong ibibili niya sa tao ha. Baka magkamali kayo. Sabihin mo, pag nagbaptis ka, ikaw ipagpapalain lagi ni Lord, ay nagkasakit bigla. Paano yung sinasabi mo? Huwag ka, hindi ng ating mensahe. You will suffer, yun yung ating mensahe. Pwede ka maghirap pag sumunod ka kay Kristo. Alam niyo bang hazardous ang maging Kristiyano? Hazardous yan. Nakakatoxic ang maging Kristiyano. Bakit? Marami kang paglalabanan. Sasabihin mo yan sa tao, hindi yung, alam mo, puro pagpapala. Ay, anong nangyari? Minalas ang business. Nagkasakit. Akala ko ba, pag nasa Panginoon, ayan mali ang mensahe mo. Si Kristo ngayon namatay. Si Kristo ngayon nalibing. Nabuhay na magmuli. Tapos ipapangako mo sa tao, puro prosperity. Kalukuhan yan. Prosperity gospel is other gospel. God may bless us, but He's not obligated to do so today. Hindi siya obligadong pagpalain tayo in our age. Kasi kaya nga millennial kingdom pa eh. Doon pa talaga yung outpouring ng blessing sa atin. Hindi yung, ba't wala akong Lamborghini? Hindi siguro ako pinagpapala ng Panginoon. Wala kang pang gasolina, magmala-Lamborghini ka pa. Mumura, isang gulong na yung 50,000. Sige. We have one message. Jesus died. Pakita ang kanyang humanity. Jesus was buried. Ipakita ang kanyang sacrifice and yung kasapatan. Jesus was risen again. Ipapakita natin, He is God. That's why He is able to save. Kaya hindi kayo malilito sa baptist. Ano ba ang pinangangaral ng baptist? Linggo-linggo na ako nandyan eh. Ano ba ang pinangangaral ng baptist? Wala kami ibang mensahe except Jesus saves. Walang ibang tagapagligtas na pinakikilala ang Baptist Church
kundi si Jesus Christ. Umalis ka na sa simbahan na iba ang tinuturo. Sumapi, manalangin sa mga santo, may idadagdag pang ganare. Alam mo, kulto na yan ganyan. Galatia chapter 1. Basahin niyo ang aklat ng Galatia. Sumpain ang nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Kasi walang ibang ebanghelyo kundi yan, kaliwa-liwanag sa Korinto 15. Ang ebanghelyo si Kristo. He died, He was buried, and He rose again. So ang sentro na mensahe, si Kristo. Therefore, kayong mga humahayo, tayo humahayo, ikaw ay nagtuturo ng anumang kwento sa Biblia, lagi mo yung dadalhin pabalik kay Kristo. Ang tawag ay Christocentric principle sa pagtuturo. Whether you are talking about Noah, whether you are talking about Rahab, whether you are talking about any Bible story, sabi nga, maraming iba-ibang daan, papuntang Batangas, pwede ka dumaikot din pwede kang dito dumaan, pwede kang umikot doon, pero pwede kang makarating ng Batangas. Anumang topic na tinatalakay nating mga teacher, preacher, Bible study leader, wag mong iwawala na ang sentro niya ay si Jesus Christ. It is all about Him. That is our message. One message and finally, one motivation. Matthew 28. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Matthew 28, and lo, I am with you always. Yan ang kasarap. I am with you always, even unto the end of the world. We have motivation. Jesus' power, nakaback up sa atin. May time na, ano yung, naranasan niyo yung, hindi mo alam kung paano mag-uumpisa. Ano kung magsasalita din kayo? Pag nagsalita ka naman, paano kaya titigil are? Naranasan niyo yan? Pag mag-social winning, sige na, baka re-elect. Pag nagsalita ka, mamay, alam mo, dire-diretso na. Because you have the power of Jesus Christ upon your life. Nakakatuwa po yan. We have the backer of the backup tayo ng Holy Spirit. Kaya masarap po mag-soul winning. At saka yung pagmahal mo talaga ang tao. Yan po ang sekreto. Mahalin nyo ang tao. Nakausap ninyo. To overcome fear. Sabi ng Biblia, there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Therefore, para hindi ako matakot sa tao, dapat mahalin ko ang taong kausap ko. Kasi pag mahal ko sila, hindi ako galit sa kanila o hindi ako nagmamagaling sa kanila, kundi mahal ko sila bilang human being na tulad ko. Na ako'y kinahabagan din. When I love them, I will not fear them. Mahal ko sila Kaya mas masarap mong i-share ang gospel sa ganon sa kanila. At ramdam ng tao yan pag mahal mo sila o pinagpapraktisan mo lang sila. Naturuan. Ramdam yan ng tao. So, ipadama natin yan. Because we have Jesus' power. And finally, we have Jesus' presence. May time na masarap mag-soul winning ng madami. Pero darating yung time na ikaw nag-iisa. Pero ito yung sabi ng Bible sa 2 Timothy 4:17. Last verse natin, 2 Timothy 4:17. Nilakdawan ko na yung iba. 2 Timothy 4:17. Anong sabi po ni Pablo? Tito? Verse 16, para makita natin yung context. Sa aking unang pagsalangsang, sino man ay walang kumampi sa akin. Bagkos, pinabayaan ako ng lahat. Wala siyang kasama, iniwan siya ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Pero ito yung kanyang encouragement. Ito yung kanyang motivation. Bakit siya ay ang lakas pa rin ng loob mangaral? Datapwat, ang Panginoon ay sumaakin. At ako'y pinalakas. Upang sa pamamagitan ko, ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap. At upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil at ako'y iligtas sa bibig ng leon. Tingnan niyo po. So, anong ating motivation? We have one motivation, ha? Ang ating motivation di yung, sinong pinakamaraming nabaptize? Sinong pinakamaraming hawak na Bible study? Nagpapayabangan tayo dyan. No. Our motivation, bakit ako tutuloy? Bakit natin i-fulfill yung Great Commission to go and preach the word? Because the Lord Jesus is with us. Kasama natin siya. Kaya miski nag-iisa ka, nakakaimik ka. Kahit hindi mo kasama ang crush mo sa Bible study, naimik ka. Bakit? Kasama mo si Christ, hindi si crush. Pagka-crush, baka mag-crush landing niya ngayong ginagawa. Kaya po, ngayon pong umaga, ang ating message, intact. Sana tayo ay magkaisa in fulfilling the Great Commission. Iba-iba tayo ng linya. But we have common commission to do.
Great Commission is my commission, it is your commission. Ano yung Great Commission? Go, teach, baptize, and teach them. Spread ang mabuting balita. Mabuting balita ang ating dala, kaya pag kayo nag-Bible study, huwag kayong mukhang punerarya. Ayaw kong kasama sa Bible study yung mukhang punerarya. Oo, nakakatamad. Ang sabi, may magandang balita, si Chris yung nagliligtas, ang kasama mo Kuya Henry, ba't mukhang patay? Buti pa huwag nang sumama pagka ganyan hitsura. Masama na nga, tapos nakabusangot pa. Hindi, totoo yan. Magandang balita ang dala mo eh. So dapat positibo ang mukha mo. Hindi, may magandang balita, nagbabago ang Panginoon ng buhay, may pag-aasa kay Kristo, may ganang mukha mo. Ayos eh. Hindi ka pwede mag-artista pa, hindi ka papasa eh. Iyak. Ano ka yan? Ay, laglag ka na eh. Practical yun. So, yun yung mga practical. Nakikita ko yan sa Bible study. Kaya pag nagtuturo, pero wala naman, huwag din yung gawin, nakatitig kasi tuturo lahat. Kayo apat. Amen? Nakatitig yung lahat. Matatakot yun. Doon ka titig sa nagtuturo, tigi patungo-tango. Amen. Yan, gayon. Tama. Hindi yung nakatitig yung lahat. Masama yata ang balak ng mga ito sa akin. At huwag din palingaling sa loob ng bahay. Nagtuturo. Yung dalawa ay tinitingnan yung TV, yung cellphone, yung laptop. Sabi, ito yung mga budol. You know what I mean? Maging matino tayo pagka tayo nahayo, okay? Sige po, tayo po'y manalangin na.